My topic this morning is all about the recent Savior brought me life. Ang nabanhaw nga manluluwas, nagdala ka na kong kinabuhi o naghatag ka na kong kinabuhi. Okay. Akong basahon ang mga pipila ka mga bersikulo karong buntaga, wala na ako ninahatag sa ila, but I hope ila kini masundan. In Matthew chapter 28 verse 6, morning panahon nga ang mga apostoles, headed by Peter, nangadto sila sa lugar diing gilubong sa Jesus. Pagabot nila dito, wala sila nakaplagan. Sanina na lamang mo inabilin dito. But Jesus was not there. Kaya nga naman nabanhaw na siya. Matter pa, He is not here. He has risen, just as He did. Come and see the place where He lay. Ingnan, wala na diri. Humana. Nabanhaw na siya. Tanawan niyang lugar, diin siya naghigda. In Luke 24:6-7, the same context. He is not here. He has risen. Remember how He told you, while He was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day, He rest again. Kini nga mga atong ipangbasa karon, mo ni ang mga fulfillment sa iyahang pagkamanhaw. Mark 16:6. Don't be alarmed, He said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He was risen. He is not here. 1 Corinthians 15:4, mato pa ni Apostol Pablo, that He was buried and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Romans 6:9, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. Nabanhaw siya, dili na makahimo sa pagdaog-daog kaniya ang kamatayon. Gipil din ni Jesus ang kamatayon. Amen. Muna katapusan nga lisod pilihon ang death. But praise God, Jesus was risen. Declaring nga ang kamatayon walay katungod nato. Yes, kitang tanan mga matay man, apan human na gipil din ni Jesus ang kamatayon didto sa cross. Amen. Sa diyang gilubong siya, in the third day, Jesus was risen, declaring that death has no power over Jesus. Walay katungod, walay gahom ang kamatayon kang Ginoong Hesus. Mungang tanan nga nangalagad sa Ginoo, bisan mamatay kita, banhawon man usab kita. Amen. Hallelujah. John chapter 10, matter pa, John chapter 10, B. I have come that you may have life and have it to the full. The thief comes to steal, kill, and destroy, but Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Matter pa, miani ako aron kamo makabaton og kinabuhi. Ang iyang kamatayon aton ang kinabuhi. Ang iyang pagkabanhaw atong paglaom. Ato ning pagtagad karon ba tungod kay siguro taud-taud na ta nangalagad sa Ginoo, apan wala ta makasabot unsa kining pagkabanhaw. Pasabot ang pagkabanhaw ni Jesus. Okay, but this morning tagaan na itong pagtagad ang pipila ka mga butang nga dunay kahulugan about the resurrection of the Lord. Unsay benepisyo nga makuha nato diha sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Actually, wala nila ako masend sa ito ang PowerPoint, but tagaan na akong diin karumutaga as my introduction sa mensahe. Number 1, ang pagkabanhaw ni Jesus mo ni ang assurance of salvation. Kasiguruhan sa itong kaluwasan. Amen ba? Kaya kung wala mabanhaw sa Jesus, sayang lamang ang atong pagpangalagad karon.
if Jesus never na-resurrect, ang atong pagpangalagad sayang. Kaya nga naman, pag wala si Jesus mabanhaw, kita po pag mamatay, dili po ta mabanhaw. One of the things that inspire and give me joy, sa panahon sa pagkamatay ni Papa, I remember the word resurrection. Dili naman amo siya makita, 2 years, halos mag 2 years ago na, pero one day, makita na ako siya. That is the hope or the assurance of Jesus' resurrection. Ang tanang nangamatay, nga nangalagad sa Ginoo, banhaon man usab. That is the number 1 benefits of Jesus' resurrection. Number 2, victory over death. Kadaugan, batok sa kamatayon. Mga matay ta, apan pwede tang banhaon, kay si Jesus na banhaw man usab. Number 3, hope for eternal life. Paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ingani manggod, ang tao mamatay, ang kinabuhi nato dili na mahuman. Sa ato na nasairan kaniadto, pag ang tao mamatay, tapos na. Ang natapos, ang ato lamang lawas. Only our flesh died. Ilubong dito sa lubnganan, but our life continues. Dili mahuman ang kinabuhi. Lahi lang nga chapter. Hallelujah. Pwede paingon sa eternal life in hell or eternal life in heaven. Adunay walay katapusang kinabuhi pero impierno. Apan adunay walay katapusang kinabuhi sa langit. That's why samtang buhi pa kita, we need to decide asa ta paingon. Because life that we have now, kining kinabuhi nga nakakita karon, dili man ni mahuman. Ang mahuman kining lawas lang, kining lawas gikan sa abog. Katugan ning gihuyop sa Ginoo sa Garden of Eden katubay na ug si Adan nahimong buhing kalag. Kadto nga life dili ito mahuman. Kinabuhi ito nga gikan sa Ginoo. Ug ang matapos mo lamang atong lawas. Naba ko'y ka-istorya kamuntaga. Okay. This is part of my introduction. Hope for eternal life. Number 4 is strength and new life. Sa iyang pagkabanhaw, adunay kusog o adunay bagong kinabuhi. Hallelujah. The resurrection represents new beginnings. Spiritually, it encourages people to live renewed lives, leaving behind sin, embracing transformation. Sa dihang gibanaw sa Jesus, bagong kinabuhi nato, assurance nato, nga kaniadto namatay kita sa sala, apan gibanhaw kita sa Ginoo, diha sa kinabuhing gibag-o gayod gikan sa Dios. Amen. Ikalima, foundation of Christian faith. Mao ni ang atong pundasyon sa atong pagtuo, isip Kristohanon. Mao ni atong gituuhan. Mo ganing anong adunay celebration, panahon sa ginatawag nato og buntag sa pagkabanhaw ug pagsimba tungod kay gituuhan nato nga ang iyang kamatayon ug ang pagkabanhaw ni Hesus ato kining kadaugan. Hallelujah. Napaw kay istorya karon buntaga. Okay. So this morning, ang iyahang pagkabanhaw nagdala kanatog panalangin. Balik ko na ko, kung wala si Jesus mabanhaw, luoy ta karon. Gidaog-daog patas pangitabos, Pilipinas, kalibutan, nya wala siya mabanhaw, grabe, kaluoy na to. But praise the Lord, tungod kay, sa iyahang pagkabanhaw, natagaan kita og paglaom. Hinahintapad, paglaom. Ayop nga ito ning sabton karon. Pero nganong adunay kinabuhi nga grabe gyud ang kalisod. Di ba? Si Jesus namatay na, gilubong after 3 days na banhaw, ug matod pa ning anhi ako aron kamo makabaton og kinabuhi. Ni ako aron makabaton kamo kinabuhi.
and have it to the full. Tanaw na nato ang John 10:10, ha? Tanawon tani. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Look at the next line. I have come that they may have life. Kanang life diha, di lang kanang gininhawa. Apan kanang life diha, matter pa, full of blessing. Abundant life. Kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga puno sa paglaom, kinabuhi nga dili magkalisod-lisod. Mo nang giingon ni Jesus Christ diha, dili lamang everlasting life, apan ang gisgutan diha, kinabuhing madagayaon. Dagaya ba? Apan ang pangutana, nganong adunay kinabuhi nga grabe gyud ang kalisod? Sa una ba, na pastor pa si Papa, si Mama, anak ko nga, imbis kay nangalagad na mis Ginoo, lisod man. Naipanahon kaniya to ba nga, lisod ko kaayo. Katong panahon nga nasahin sila mama, magpapas maitom, lang kilaan, apason ang bugas. Way sudan. Pero lagi kay bata pa ka, di ni mo mapansin ba? Kabi sa asamang ka maningaon, mato kasilingan, pagpangaon, mukaon naman po ka. Pag uli ni mo sa balay, medyo busog na. Dugang-dugang na lang gamay. Kaya anak ko, na ako'y question na to. Imbis kay kami Kristohanon, anong lisod man? Kaya dapat tunta, inako kay Kristohanon, ning uswag ta. Tinapa mo diha? Ang wala mga laga noon, dato manoon. Muna usa sa akong pangutana kaniya ito nga wala matubag sa pipila ka mga katuigan. Muganing abot sa panahon ba nga wala agyud ko una ang magpastor. Kaya nako, musunod ko sa ilang gihimo nga lisod mo kayo. Muna tinuod. Pero praise the Lord, sa dihang nasabtan ako, pwede di ay mo asinso kay kita anak sa Ginoo. Hallelujah. Is excited mamati? Okay. Nganong adunay kinabuhi nga grabe gyud ang kalisod. Ang kapobrehon is a product of malfunctioning life. Ang kapobrehon di ay dili to kay pobre imong katigulangan. Apan ang kapobrehon di ay produkto ni siya sa wala mo andar og tarong nga kinabuhi. Gitawag na og malfunctioning life. Mugani sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Dili lamang kamatayon ang gibuntog ni Jesus. Dili lamang kaluwasan ang atong nadawat, human siya nagmalampuson sa cross. Gibuntog niya ang gahom sa kapobrehon. Hallelujah. Dili lamang kamatayon ang iyang gibuntog didto, ug dili lamang kaluwasan ang iyang gihatag nato ug atong nadadawatan. Siya nagmalampuson sa cross ug gibuntog niya bisan gani ang gahom sa kapobrehon. Poverty is not just about lack of money. When we talk about kapobrehon, dili niingon kulang sa panalapi lamang. Kay basa mi tag pobre, mana talaga way kwarta, way bugas. But when you talk about poverty, it's a sign that something is not working the way God designed life to be. Usa kini ka sinyalis nga adunay usa ka butang sa atong kinabuhi nga wala mag-work. Naay mga malfunctioning ba? Kana bitang sakyanan nga di na mo andar, dili man naingon nga trip lang sa sakyanan. Naay makina diha nga naay problema.
Nga kinahanglan dalon nimo sa shop, ipa-check. Kato ila tatay, Pastor Tan, ilang Fortuner, biyahe mi, paingog kamigin, kami lang tulo, dili gyud mi makapatuda. 100 lang gina, kay kumutaas na, mag-check engine largo. Delikado man. So, ang panaga ni Pare Jonathan, naman ko sa likod, makalimot man siya, may nang 95, pre, 95 na pre. Yan ang minor, 80 largo. Ipaingo magtandag, pagkaugma, balik mi, abot ato magtandag, si John mo ay nag-drive, malimot man yun. Di man mapalong, pero mawadag kusog. So ang gihimo, after one week, sabay mi, paingon mi dito og Davao, nagbiyahe ko dito, kauban sila, gipa-check yun na mo ang sakyanan. Salamat no, niana, naging successful. Adunay giilisan nga part sa iyang makina. Aron mag-function ang sakyanan og maayo. Amen ba? So, 2 to 3 days mismo Davao, giilisan, gitarong, ning uli ang sakyanan paingon ng butuan, glory to God. Wala na check engine, naayo na. Amen. Okay. So, ang kapobrihon di ay, dili lang ingon nga kakulang sa kwarta. O sa kini kasinyalis, nga adunay, o sa kabutang, nga wala gyud mag-work, sumala sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, when life is aligned with God, kung ang kinabuhi nakakonect sa Ginoo, mag-produce kinig prutas, provision, kalinaw, o purpose sa kinabuhi. But when life is disconnected with God, things begin to break down. Kung ang kinabuhi nato adunay disconnection, nagay trouble. Amen ba? Poverty can be physical. Ang kapobrihon pwede ni physical. Walang-wala gyud. Pwede po siya spiritual, emotional, and relational. Tungkol kay, pag isgutan nato ang kapobrihon, ang thinking nato kwarta. Apan karon mutaga, sabto nato ng kapobrihon, dili lamang siya sa physical or financial. Pwede siya spiritual. Spiritual poverty. Espirituhanong kapobrihon. Na po espirituhanon nga emotions o emotional poverty and even relational poverty. Kana bang, when we talk about relational, bisa kung saon nimo, wala gyud makagusto nimo. Amigo sa nimo, pagkanugayan, kalaban na pud kaniya. Hallelujah. But all the point to a deeper issue is disconnection from God's intended design. Kini gitawag kapobrihon ba? The moment ma-disconnected tas Ginoo, adunay poverty nga mahitabo sa atong kinabuhi. Balik ko nako, it is not only money, but the rest. Pwede sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Okay. God designed life for abundance, not lack. Sa diyang gimo sa Dios ang tao, gikumpleto niya ang tao. Gibutang si Adan ug Eva sa Garden of Eden, and everything provided for them. Makakaon sila sa tanan nga mga prutas pagkaon sa Garden of Eden. Walay kulang. Because that is the design of God para sa tao. Kanimo usab karon muntaga, ang kamatayon ni Kristo sa krus o iyang pagkabanhaw, mo ni nagpaila nga ang Dios gayod adunay maayong plano alang kanato. Genesis 1:28 nagaingon, then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. But the first line, matter pa, and God blessed them.
Past tense man na. Sinabi niya, tapos na. Ipinagpala ni Lord si Adan at si Eva. Muna yung design ni Lord sa tao. Wala kang ipagkatao para daog-daogon ka. Wala kang ipagkatao para mantuson ka. Gipagkatao ka aron ikaw iyang pagapanalanginan. And that is the reality. Kung nato na masabdan, gunita nato na nga kamatuuran. Wala man kang ipagkatao. So, this is true ha. Wala kang ipagkatao nga luoy kayo ka. Naalayawa nga pilit dauto ng imong kinabuhi. Miani ang yawa aron sa pagpatay, paglaglag o pagkawat. Apan si Jesus mianhi aron kita makabaton o kinabuhing madagayaon. Abit na ba mo, bless kayo ko kaya kung lulo Jesus. Kung wala si Lolo, may pagkatao, wala ko. Wala, may adurinda. Blessed po sila ni Sister Virginia kay nakabana o Jesus ang pangan. Si Angie ang iyang papa, Jesus. May matter pa sa istorya sa Facebook ba? Ayaw niyo pangalan ng inyong mga anak kanang pangalan sa Biblia. Yan naman. Gibalikas ko ni Moises. It's not about the name. Hallelujah. But today, akong i-introduce ninyo si Jesus nga namatay sa cross o gilubong og nabanaho after 3 days og mingkayab, hallelujah, og nagsaad nga mobalik. Og ang Jesus nga atong gisgutan karon buntaga, nag-design kanato og maayong kinabuhi. Deuteronomy 8:18, ito po. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Wala lang kang ipakatao, gibutangan pagkag-abilidad. Katong gingon ako sa inyo sa atong leadership training, kining utok nga naa kita, kumplito na ni. The brain that we have, kaya nang padatuon ka. Kaya mo ning busing na to sa atong pagkatao. Kining utok nga naa kita. Dili ta makalihok without brain. Di ta mahigugma without brain. Di ta makapamilok without brain. Wala tay pangunahuna without brain because the brain that we have mo ni busing sa atong lawas. Wala na gibutang sa Ginoo kanang utok ka nga na sa imong ulo aron dili ka makahimog dili maayo. Gibutang ka na aron makabuhat kag maayo. Ug pwede na ikaw gayon mo asenso. Because the brain yan ang dato, the same brain that you have. Ang utok, hallelujah, niyan ang mga taong dato karon, the same sa utok nga naa ka. Sakit lang pamalandungon kay sila, wala mga lagas Ginoo, but they use their brain. Apan kita nangalagad, man na to gamit atong utok. We need to use our brain in line with the words of God. Apa mo diha? God gives power. Kana nga power, ability. Ability to produce wealth. Ay pagingon, pastor, wa ko kahuman college, uloy kay ko. No. Daghay ubang tao nga wa kay kahuman og elementarya. Apan sila ning uswag man. Why? Because they use their brain. But this morning, gusto na ko tagapagtagad ang mga anak sa Ginoo. Ikaw, ang iyang pagkabanaw sa lubnganan, iyang gitagaag diin ang iyang pulong nga kita tagaan niya og paglaom. Because kung wala si Jesus mabanhaw, gikan sa lubnganan, patay tang tanan. Ining kamatay nato, wala gyud tay paglaom. But praise the Lord, gitagaan kita niya og assurance nga magkinaon sa man, banhawon man kita sa Ginoo. Amen. Amot pasabot ngani ba? Kung naghasaad siya nato ang mabanhaw kita physically, imo pa bang panginabuhi dili banhawon? Amen. The power of Jesus' resurrection, kaya niyang buhion ang imong patayng pitaka.
Hallelujah. Mura di ka tuo, no? Pero diha gud migikan. Gituuhan nako basta tarungon na nato. Mugani matur pa, poverty is the product of malfunctioning life. Produkto sa kinabuhi nga wala mag-function. Dapat mag-function siya tanan sa tamang function. Okay. Poverty is not God's original design o original plan. Ang kapobrehon dili ini original nga plano sa Ginoo. Wala ang Dios magplano og maot nato. Wala ang Dios magplano og kapobrehon sa kinabuhi sa tao. Kano sa nagsugod ang kapobrehon sa panahon nga ang tao nakasala. Di ba si Adan ug Eva mato ba sa Bible sa Book of Genesis, nagpuyo sila sa Garden of Eden. Bisa din nakasala sila, gipapahawa sila sa Ginoo. Ug didto gisilutan sila. Dito nagsugod si Adan nga nanguma. Ug mato pa sa Ginoo, ang imong makapakaon ka sa imong pamilya, kinahanglan nga maghago ka. Dapat nanay singot nga mogawas sa imong lawas. Mutubo ang tanan nga mga tunok, sagbot. Kinahanglan imong hawanan ug mananom ka. Apan sa pagsugod wala na. Hayahay ang kinabuhi ni Adan dito sa Garden of Eden. But because Adam fall into sin, muhago na siya, gipapahawa sila. Mga, kung imong tanahon, poverty is not God's original design o plan. God's designed life to function with provision and growth. And that is the design of God to you and to me. Mga, ang atong trabaho karambuntaga, may job, pahinumduman mo nako nga pwede gyud ta mo asinso. Amen. Mamati lang yun. Napa mo diha? Di ako ipalayo, no? Pareho niya itong simbahan. Kamo nakailaman yun sa tuwa. Sa pagsugod na to since 2000, 2008, grabe ang atong kalisdanan dere. Apan dili man ni igla pagkaog mainganin na hitabo. Hinahinay gipasabot kita sa Ginoo. And then lately, no, last year, mag 1 year naman ang ESL sa ato mga online teachers nato diri. Nakita nako ba nga pwede gyud ay ang way trabaho makatrabaho tungod kay naay oportunidad. Ang problema lang usay mga natama, di na ko kaya tay, dili na ko kaya pastor. Kanang ikaw na mismo ingon dili nimo kaya, pero ako nakakita nga kaya nimo. Apa mo diha? Example, si Tina. Si Tina kaniya to, dili magunas Tina. Kaya mahadlok man siya, kaya man siya kauman og college. Pinakita na ko si Tina nga pwede si Tina. Ang problema lang nato, di kita makigharong sa hagit. Madaog ta sa atong kahadlok. Kita mismo ay pagsalig sa atong kaugalingon, nga bisan ang uban ni salig na nimo, ug ang Dios mismo, nagsalig nimo. The moment you stand sa challenge, imong gipakita sa Ginoo, Lord, dawato na ako ni kay ikaw naghatag na kong kaalam. Hallelujah. Praise the Lord. Si Tina karon, maestra na. May income na. Hayahay na si Singloy. Kaya nga naman si Singloy, principal. Hallelujah. Tiyaw mo na ha, kini testimony lang, para dalon mo na ko ba sa kaminsahe karon. Nga tinuod yun, importante mo, yes lang yun ka. Dapat, dili mag-malfunction ang kinabuhi. Okay. Poverty is often as a result of broken system. Ito po, number 2. Ang kapobrehon, kanunay niya siya, resulta sa guba nga sistema. Broken system. As I look at Tina, si Tina, tindog na Tina. Actually, sila An, sila Maan, sila Mian. Okay, thank you. Thank you. Sa dang gitanaw na ako ni sila, nagoy mga malfunctioning sa ilang kinabuhi. Malfunctioning ba? Wala makaandar. Kulang og hinlo. Hallelujah. Mga dili kadagan. Mga ang tawag na running kundos on. Pag dili iduso, dili mo dagan. Kinahang iduso gyud, iduso.
Di ba kapoy ng sakyanan ni ngana? Maanagog ka. Ayaw palunga ha, kay man na. Tungason ba yan eh? Way palungay. Kaya nga naman, running kunduson. Pag palungon, patay na taan eh. Ikaw lang, duha lang mo kabuok. May muduso. Praise the Lord, si Tina karon, no glory to God, nag-income na si Tina. Di ba, Tina? Gapangutana man ko nila diha, kay every morning man na sila, magsakpan ako diha, mag-prayer ko nila, kumana ko, Tina, kumusta man? Pila imong bata karon? Masa 25 po tay. 25. Pila may imong income na. Mangutana ko nila, dili ka mangutana ko nila, para akong kuhaon nila ikapulo. No. Trabaho nila ako as pastor. Kaya kung wala ko ibuhaton ninyo, masila ko gwalid din ug walay mahitabo ninyo, pakyas akong pagkapastor. Muna nakuha na ako sa akong trabaho ba? Nga wala ko magwali ninyo palangit lang. Apa nagwali ko ninyo, samtang mong uban ta, dapat mo angat ang kinabuhi ninyo, kay ako'y pastor ninyo. Mga check up nako, Tina, pila man imo income gyud? Pila imo income, Tina? Sulti sila sa usa ka bulan. Pila? 32,000. Palakpakan na to si Lord. Dili na bakak, tinuod na, kay makita na ako na, kay magpadala sila sa iyang tithes. Gina-check up na ako na. Ginatanaw ginako na, praise the Lord. Lipay ko. Wala ko malipay nga nagpadala sila nako. Apa nalipay ko nanay income gini. Ginanako lagos Tina, namoy utang. Yes po, bayar inyong utang tanan. Mata panit, usa na lang ko kabuok po ang among utang, amo na nang humanon. Kay gusto nako nga makalingkawas ta sa utang. Kay kung utangan ka, igsuon nga ni mahitabo, mamahimo kang sulugoon sa nautangan nimo. Kung naapa kay utang karon, yes, may problema na. But ang imong tumbok, one day, mo iskapo ka sa utang. Programay ng pakpak. Amen. Sila Sister Ann. Praise the Lord. Muna sila. Si Mark. Si Mark Manto. Tindog na Mark, be. Pakitang kagwapo. Kaya mo na mensahe na ako karong buntaga. To challenge us. Kaya pwede ta ilubong nga na sa lubnganan sa kapobrihon o di ta makalingkawas. Si Mark, hapit na mo sibat. Mga tugtagong ka mga play, kasabaan ko na, di ba Mark? Dako, ato ka dito, biktima kagbayot dito. Ako prangka ko may istorya, kay pastor man ko ninyo. Gusto na ko maplastar. Praise the Lord, si Mark, nagpatuoy, nako, train ka. Magpatudlo ka, mag-ESL teacher ka. And glory to God, di, nakabalay si Mark karon tungkol kay namati siya. Balik ko nako, ang kapobrihon, produkto siya sa malfunctioning life. Dili itong wala kay kwarta. Part lang na siya. Pero kung mag-function ang imong kinabuhi, ang imong sistema dili maguba, maplastar ang imong kinabuhi. Diba, grabe na magpaningkamot na itong amudato, makwartahan ta. But what happened? Hello? Bisa pag nakay kwarta, pero adunay broken system, guba gyapon na. Dapat ang sistema sa atong kinabuhi maplastar. Proverbs 13:18, mata pa. Tanawan niyo ha. Proverbs 13:18. Look at this verse. Poverty and shame will come to him who disdain correction. Sa Bisaya, ang kapobrihon o kaulawan maabot kaniya nga dili mamati og tambag. Ang correction man God, dili ning ingong gidown ka. Apan ang correction, gitulid ka. Gitanggal ang mali, gibutangan kag tama. Umatod pa, but he who regards a rebuke will be honored. Siya nga namati og panambagon, pasidunggan siya. Namati ba ta? Nag-celebrate ta karong adlaw,
sa pagkabanaw ni Jesus. Unya kung hantod karon lubong gihapon kita ugma, lubong gihapon ta, wala mabanhaw. Dapat aduna nay manifestation sa iyang resurrection sa tong life. Hinay-hinay na tang banhawon sa Ginoo. Gikan sa lubong natong kinabuhi. Kami ni Pastor Regina, dire sa Mungkayo kaniadto, kabalo man gimo sa mua, pating lisura. Inako Lord, murag itutuloy masiguro ning kinabuhi nila mamagpapa sa amua. Kana ba abangan ang susunod na kabanata? Murag mutuon ako ba mayong bang ang pagpamastor lisod? Ang pagpamastor pating luuya. Wala ko kay sweldo. Ang pagpamastor nabuhi lang gyud ka pinagis grasya sa Ginoo. Nga gipanalangina ng mga tao nakasabot unsa ing katungdanan umutabang sa ministry. Amen? Nakuha nyo na? That is our life as pastor. Wala mi mabuhi kay gisuportahan mo sa membro. Nabuhi mi kay nay grasya ang Ginoo gipanalanginan mo og ning tabang mo sa ministry. Ang tanan tao nga nanrabaho, nabuhi na sila kay nanrabaho. Ang presidente, gisulduan na. Ang vice, tanan, gobernador, congressman. Nanay sweldo, asagikan sa mga tao nga nag-tax. Magandang tawag, taong bayan. Ang mga pastor po, nabuhi mi, to kay nanrabaho mi, diyas trabaho sa Ginoo. O ginabless mo, o nakasabot mo, o gipanalaginan mo, munang gahatag mo, alang sa bulotos Ginoo. Maunay kinabuhi na mo. Maunay trabaho na mo. Dili ni sayon nga trabaho. Ginabas ka. Mama na mo trabaho ka sa gobyerno kay ang imo diha, ang imo na naman kay labaw. Nagtrabaho ka, walay manghilabot nimo diha. Samantala kung mamastor ka, grabe bas. Kiso ang pastor na buhi sa tithes and offering. Kana, tinuod. Apan dili na mo'y kinabuhi na mo. Hallelujah! Napa mo diha? Okay. So, poverty is often a result of broken system. Poverty and shame will come to him who disdain correction. Proverbs 10:4, matter pa, ito na po, lazy hands make a man poor. Ang taong tapulan, mapobre, but diligent hands bring wealth. Hallelujah. Muna'y tinuod, prinsipyo man na. Sometimes poverty comes from wrong choices, lack of discipline, ignoring wisdom, kanang di mamati pag na yung panambagon. But be careful, not all poverty is personal failure. Some comes from injustice, oppression, or even circumstances. Amen. Marang itawag na ako broken system. Ikatulo, poverty o spiritual poverty is the root of all poverty. Nganong pobre siya? I-check ang iyang espirituanong kinabuhi. Spiritual poverty is the root of all poverties. Hallelujah. Amen ba? Napo diha? Pastor, dato man siya. Pobre siya. Kung wala siya mga lagas Ginoo. Asa may dato? Ang dato katong malinawon ang kinabuhi na nangalagad sa Diyos. Bisag dili pilimpak-limpak or million sa iyang nagunitan, but nag-enjoy siya serving the Lord with his family. Nagtuo kag dato tong malita ron, di na sila dato. Kwartahan sila, apa di sila dato diya sa Ginoo. Wa na sila itulog. Mugani, grabe binayranay sa mga trolls. Dinautay diya sa Facebook. Kay wala na itulog, nagtukag katulog na. Ang uban na makatug ng medisina na lang. May pera ka nga, ngunit wala naman kay pahulay. Matter pa sa Matthew 6:33, seek first the kingdom and all these things will be added to you. Revelation 3:17, mata pa diha, you say, I am rich, I have everything I want.
I don't need a thing, and you don't realize that you are rich and miserable and poor and blind and naked. Mato pa nilo sa kasimbahan sa Asia Minor, ninyo mo dato mo, dili mo dato, hubo mo, wa mo, luoy mo kayo. Kaya nga naman, ang kadato lagi, wala magtanaw sa kwarta. Ang tinon nga kadato, kanang nagmalipayon ka, nga nangalagad, diha sa Ginoo. Kanang kwarta mo sunod raman na. Mo follow ra gina ba? Kung lagi maayo ang atong sistema. Amen. Okay. So when God is missing, ito po, the direction is lost. When God is missing, purpose is unclear. Wala. Ang purpose nimo di klaro. Life becomes unproductive when God is missing. Broken system eh. Walay Dios. Nakaila, pero wala mag-work si Lord sa ang kinabuhi. That is why ang kinabuhi niya is unproductive. Bisa kung saan pa ni mo paningkamot, wala gyud kay mapupo. Why? Because there is a broken system. Na system sa imong pagkatao nga grabe ka guba. Kinang ma-fix siya, maayo sa siya. Mo nga dili maka-function kay nga naman, adunay mga parts sa imong pagkatao kinahanglan tanggalon o kinahayuhon. Are you with me? Napa mo diha? A malfunctioning spiritual life. Pag ang imong spiritual life, mag-malfunction siya, leads to malfunction in other areas. Ano yun ako kaniya? Madamay ang tanan. Sa usa ka sakyanan, mato pa, na-sensitibo diha. Kung kana mo damage tanan. The same po na sa itong kinabuhi. Pag ang atong spiritual mag-malfunction, damay tanan. Financial, emotional, relational, material, everything, damay na. Kaya nga naman, ang importante sa kinabuhi nato is spirituhanon. Musunod na. Hallelujah. Ika-4, Jesus came to restore what is broken. Ito po, kumbaga pagkamahigugmaon gayon sa Dios, kaya nga naman, in spite sa atong problema, Jesus came. Ito po, mugani nga si Jesus na tao sa kalibutan, for 30 years, naging kauban niya ang iyang ginikanan, tulo ka tuig, nag-ministry siya, namatay, gilubong, ug nabanahaw, kaya nga naman gusto niya, ayuhon ang kinabuhi sa tao. Luke chapter 4 verse 18, matter pa, He has anointed me, matter pa ni Jesus, to preach good news to the poor. Amen. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight of the blind, to release the oppressed. Muna prophetic, yung gibasa ni Jesus sa iyang kinabuhi. Ning ani siya, aron tagaan niya, ug kagawasan ang mga binilanggo. Tagaan niya, igtatanaw ang mga buta. Makalakaw ang mga bakul. O bisa ng kapobrihon mawagtang sa kinabuhi sa mga tao kung maplastar ang atong kinabuhi. Muna nakita na ako. Kaniya to medyo nakaanak ko, Lord. Ito tuloy bang kinabuhi na ako, ani? Kaya nga naman, sa akong pagkabata kaniya to, tuganan mo na ako, na yung mga simbahan kaniya to medyo okay, ang kaimtang nila mamagpapa. Pisi papa magyod, kuwanto siya ba? May nasi madungang simbahan nga guba, mo adto. Love niya ang ministry, mo nga masakripisyo in taon mi. Napa des langkilaan sa unap, maitom na sign si papa. Tiya mo na ha, pastor ka. Luoy kayo. Naghakot siya og stock sa tanin sa pasian. Dala niya tong kabaw namong natipa kaniadto. Lagi mangwarta 30 pesos ang kada puyong. Sabay ko, siguro edad na ko to, mga 14 years old ko. Gisango na sa kangga. Gipaguyod na niya. Natungason man na. Siguro mga pila lang kalakang, agoy kay ang kabaw, muaksa na magbula ang baba. Nako pa, patay ginang kabaw ni antititay, ani ba? So yung gitanggal, gitugway, gipahulay, ang gimot ni Papa, sining hakot sa 14 kapuyong. Tago sa usa. Di man ko kadaog.
Sa diri lang kata, bantay ka. Si Papa gahakot 2 kilometros gikan sa area pagawas. Kala. Balik siya ko, may mat si Papa kay kusgan magito bata-bata pa. Una-una ako kaluoy ni pastor. Nyamana man to sa kuha, magpastor ka. Sa una baya, nagwali ka, gamay pa ka. Kanang damayon ko nila, kanya to ba, sa ilang gusto. Ya kung kasing-kasing, kung di ko magpastor yun, humuhuman ko college. Kaya nauna-una na ako, pag makahuman ko college, mayong kinabuhi. Tama, man po na siya. Pero dili na tanan tama. Dili po ningon, wala ka kahuman, wala kay kaugmaon. Balik ko na ko, importante lagi, maayo ang atong sistema. Dapat makorek ang malfunctioning sa kinabuhi. Wala magmatter ni makahuman kag college, pinakay problema, kaya pong sulod nimo. Bahala nagwa kay grado, basta importante, tama ang imong kinabuhi. Kaya dagay mga taong dato, pero wag gani katamak sa elementarya. Kaya nga naman, plastar ang kinabuhi. Are you with me? Okay, so, mata pa si Corinthians chapter 8 verse 9, si Jesus, mata pa ni, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, ito po, yet for your sakes He became poor. Nga bisan siya dato, apan tungod ninyo na imo sang pobre, that you through His poverty might become rich. Nahimo siyang pobre aron kita madato. Kung di ta makasabutan naman, imposible. Apan tinuod na, siya ang hinungdan nganong pwede ka mo angat sa imong kinabuhi. Wala ko mag-ingon karon nga ugma milyonaryo na ka. Apan plastara ang kinabuhi samtang sayo pa. Kaya mo asinso. Apa mo diha? Mugay nga nako si akong mga anak si Joshua, no, si Caleb. Si Joshua inako anak. Pag man nag-college no sa STI, gi-offeran siya trabaho sa TISDA. Gi-offeran siya trabaho sa TISDA, 30 to 40,000 ang bulan. Pinginan ako siya, anak, ayaw. Sa simbahan nagkatrabaho. Sa simbahan katrabaho, kaya nako, di na ako gusto malayo siya. Kaya gamay rin magbikil ng atong mga bata, God, kung makabarkada nagdilimayo, may influensya ang delikado. As appearance, dapat yun, alerto ka. Because ang kalibutan na ito, kung mangitag pamagi to destroy the life, even nimo, o sa imong mga anak. Dili nga sobrang kumpiyansa. Mga kanunay na ako na ginabater na silang istorya. Inako na, mabot panahon, nga di na ta mag-uban. Gusto na ko nga mubarog ka diya sa imong pagpangalaga sa Ginoo. Napa mo diya? Hallelujah. Mukha nga nung gisipti na ako siya, pag-ingon niya nga magminyo siya, kinsa man, si Faylin. Nako, sige. Kaya nako, di ko gusto nga mapalayo. Ug nakaila ko sa babae nga asawahon. What if gwapa, pero waka kabalo, waka kaila. Bisan doon, makaliwat, makaapo ka gwapo-gwapa, pero waka kalibutan, sa inikawala ni mo, basi mag-trouble noon siya. Hallelujah, napa mo diha? Dili siya na nagtrabaho da. Glory to God. Dakog sweldo ang mga bata. Di pa nako sila ingon nga, di makita, adlaw na makita nako. Apa nag-income sila dako. Ngayon ginako sila nak, panganak na mo. Padaghana ang akong apo. Nasakit ang gusto rin, kaya gusto daw siya makabanta siyang apo. Apa mo diha? Pero wala kung mamugo sila, kaya basing ma-pressure on niya. Abi ninyo, kaya natong tanawon ang nindot natong kaugmaon, masilip man nato na, kung matama ang atong sistema. Matanggal ang malfunctioning. Muandar tanan nga sistema sa itong pagkatao. Apan ang pinakabasihanan, ana, ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Amen. Pwede makamudato, kastuhanon, apan wala na kas pagpangalagad. Muna ko yung ginako sa ilaha. Ever sa man nag-online, what if mo, magsweldo na mag 6 digits o 7 digits? Wala may problema ang kwarta.
Ang kuyawan nagmuda ko na yung sweldo, di na ka makita. Kristuhanon ka, apan di na ka makita simbahan. Nga naman, to kay naanay problema ang makina, sulod sa imong pagkatao. Nanay part sa imong pagkatao nga medyo nahiwi na. Nga kinahanglan i-correct, kinahanglan pasoldahan, kinahanglan weldingon, kinahanglan tarungon, kay nga naman, pag dili na matarong mabuak na guba ang kinabuhi. Pwede man ka mo dato, apan layo kas Ginoo. Pwede ka makatrabaho, apan wala kay gugmas Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Mga man ako ginikanan, correct your children. I-correct inyong mga bata. Ay mo kahadlok sa ilaha. Gunitin yung ginikanan mo. Tell them. Ayo, tugutin mo sila nga, kaya na nako ni pa. No. You have the right. Dili sila ang gitagag katungod sa Ginoo. Kamo ang gitagag katungod sa Ginoo nga imong i-correct ang imong mga anak. Istoryahin sila, abi ninyo, adunay benefits pag isog ka nga amahan. Labi nagtama ang imong kinabuhi. Hallelujah. Napa mo diha? Jesus doesn't ignore poverty. Iyang gi-address ang poverty. Matter pa, dato siya. Apa nahimong pobre aron kita mga dato. Gi-address niya ang problema. Nakita sa Dios nga ang problema nato is poverty. Mga pag-anis kalibutan, iyang gi-address. Wala na gipalabay. Okay ra na, mulabay ra mo ana, ang kapobre mulabay ra na. Dili nga na si Jesus, iyang gi-address ka ng problema kay ang poverty, that is one of the big problem sa kinabuhi nato. When wala kay kwarta, luoy kayo ka. Amen. Tapa mo diha? Gi-address na. Mugay na itong simbahan ng kamot ta. Naga-encourage ta. Mga anak ko sa mga people, taro mong eskwela kay inyo nang kaugmaon. Dili ngayon nang hilabot ta. Hilabtanon ta kay gusto na to i-correct ang kinabuhi sa mga young people. Amen? Abi niyo ang pag-uswag, nakabalo man ka anak. O kabalo mo mag-antos ka. Gahi lang gikag ulo. Nanay nang wayab nimo, kabalog kang palahubog. Kabalog kang way klarong kinabuhi. I'm so in love. Kalami rin mo tuktukon ang mga agtang. Unya na sige, Lord, padato ako Ginoo. Ginoo unta Lord, magmalipayon ko. Ang imong priwa nimo gibuhat na day. Nay nang wayab nimo, kabalo ka nga dili maayong kinaiya, imong gisugot gihapon. Kaya nga naman mo na makita, kay naay malfunctioning sa imong pagkatao. Naay broken system sa imong kinabuhi. Wala, mulihok na. Wala ni mo makita. Siguro, ang imong mata, wala makakita. Maayo ang imong igtatanaw apan wa kakakita sa imong ugma. Mas gipalabi nimo, ay gwapo man siya, good pastor. Ang ilong taliwte, may na lang. Akong anak, mga anak nako, bayang uban ani, kay medyo dapla. Kining akong mamahimong uyab karon, medyo maayong ilong. At least na lang, makaliwat po kog taliwte o ilong. Mabawra kay kag katarungan. Napa mo niya? Jesus doesn't ignore poverty. Yang gi-address kini. Gitagani susug solusyon ng kapobrihon. Di ba? Spiritually, kaluwasan nato. Gitagaan kita kaluwasan niya. Emotionally, giayo kita niya. Amen. Si Jesus mianhi aron ayuhon niya ang tanang samad sa atong kasing-kasing. Practically, sa atong provision, sa atong panginahanglan, restoration, gitagaan kita ng kaalam aron kita mabuhi. Ability to produce wealth. Ang mo pasabot so dili man largo diha-diha. Apan pwede gyud ta mo asenso basta mamati lang gyud ta. Kasi maguna tong uno maguna malabog di ginako kaya. Hallelujah. Ikamalima nga puntos karon buntaga. Kingdom living fixes the malfunction. Ito po.
Malfunctioning, ang solusyon, kingdom living. Magpuyo diha sa gingharian sa Ginoo. Magpuyo nga matinud-anon diha sa pagpangalaga sa Dios. Amen. As a kingdom people, ingon nga mga Kristohanon, dapat kabalo ka unsay dapat nimong buhaton. Amen. Philippians 4:19 sa gingon niya, matupad diha ni Apostle Paul, yang giingnan si Epaprodito, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. And my God, matupad ni Paul, giingnan niya si Epaprodito, ang akong Dios mag-supply sa imong panginahanglan. Si Paul nagpuyo sa kingdom. Ug dapat masabtan nato ni, dili lang yung nahimutang anak sa Ginoo. Bilong ta sa gingharian. Ug ang gingharian sa Dios aduna siya tino nga panalangin alang siyang katawhan. Importante lagi, you will allow Him nga i-fix niya ang broken system nimo. Ayaw niya ang malfunctioning sa imong kinabuhi. Gina-correct ka. Mga dapat kabalo ka. Ipa-check up nimo ang imong pagkatao diya sa shop. Aron tanawon, hallelujah, kung unsay mali, nga nganong di man gyud ko makausad ani. Grabe paningkamot ako hangtod karon wala pa magyapon mo asinso. Unsay problema nako? I have all the knowledge. May kwarta ko, makakwarta ko, pero mahurot, wala man. Because there is something malfunctioning in your life. Hallelujah. Palakpakan sa nato si Lord, be. God will supply all your needs. Joshua 1:8, matod pa, meditating on God's word leads to prosperity and success. Tutukan na ko nato ni gamay. Di maguta mo tuwan eh. Apan tinuod man gini siya. Ang Biblia, puno sa prinsipyo. Ang Bible, full of principles. Abi nimo ang prinsipyo makausab sa dagan sa kinabuhi nimo. If you will accept it. Di ba kanagani magsakay kag sakyanan nga bag-o na manual. Pero dili na to tanaw ng manual, nga importante man ang manual. Kay kapuyon tagbasa. Ang cellphone, pagpalit ni man naputos nig manual. Apan dili na to basahon na guna kay ngano gusto ta mugunit og cellphone. Nebalo ba mo sa atong cellphone daghay apps diha nga wala nato magamit. Nga makaana ka nga ay ngani ora di ay. Hala. Hapit na lang maguba. Ingani on di ay. Nga naman wala ka kabalo. Ang kinabuhi nato ingana matingala ka, ngano ni asinso man siya? O sa iyang sekreto? Bahala na siya, iya po na. Ako po ni. No. Pangutan siya. Tuganan ka niya sa sekreto. Pero kung mga pastor, dili ta ng pastor parihog dagan sa ministry. O sa sikreto niya, nganong uswag man na siya? Magaling na ako nadunggan sa Facebook matod pa, kinahanglan ang pastor manrabaho para naaday ka sustain sa ministry. Sounds correct, but incorrect. Wala sa kasabot ang pagpamastor, trabaho na ni. Ang una-una, ang pagpamastor, simple nga trabaho. Dili ni sayon, nay gabi nga di kakatog. Tiksan ka problema. Napa mo diha? Nay makita nimong batanon nga hiwi ang kinabuhi kinan imo nang pantunon. Mo gani ako personal magigo. Gina-check na ako, mas mga saba ko, may istorya ko kay ngano man. Consider na ako ang pagpamastor dili ni simple nga trabaho. Trabaho ni sa kingdom sa Ginoo. Gihimo kong pastor sa Dios dili to kay pastor si mama magpapa. Apan gibutang ko niya dinhi kay ngano man mo ni akong purpose sa kinabuhi.
Kay naay gusto ang Dios ipabuhat para nako. Hallelujah. Kung na may ubang pasunin dato, na po na ilang kaugaling yung pamagi. Pero dili man ang ginatanaw nako ang money matters. Apan ang ginatanaw nako ang kinabuhing ginabag-os Ginoo. Sakit baya mamastor ka imong membro makita nimo pag musimba hubog pagkahuman. Normally struggle man na. Normally tinuod na. Tanang membro gitawag na sila og biktima. Adunay yawa nga mugubas kinabuhi, pero si pastor dapat magbalantay. Dili mundang sa pagtudlo. Dili mundang sa pagampo nga Ginoo in taon ang word nga akong ginabuhian magmanifest sa kinabuhi nila. Kay ang magmalipayon dili man kami. Ikaw ra usab ang magmalipayon sa diyang imong dawaton ang pulong sa Dios. Maayo ang malfunctioning life. The system that was broken, mausab, ma-fix, ma-plaster. Ang kalipay nako nga makita nako, wow, praise God. Nagiangat ang kinabuhi. Namati sa pulong sa Ginoo. Kana bitaw makita mo nako nga okay, no? Malipayon. Usa ko sa nagmalipayon ana, magistorya ni Pastor Gina ni. Ganahan kay ko nila karon. Makita mo nako, ako na siya ang kalipay kaayo. Hallelujah. Amen ba? Napa mo diha? Okay. So mata pa Joshua 1:8. Do not let this book of the law. Na may book of the law kaniadto, but now the book of the law kini. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Sa diyang imo ning basahon, adunay mga warnings. Nga painumduman ka, adunay instruction nga imong buhaton aron maplastar ang kinabuhi. Amen ba? Then you will be prosperous and successful. Magmauswagon ka. Magmalipayon ka. Because ang nakasulat dinhi, principle nga gihatag ni Lord nga kita pwede yung panalanginan. Palakpakan sa nato si Lord. So, to fix a malfunctioning life, aron tarongon ang malfunctioning life, number 1, reconnect to God. Balik sa Ginoo. Basig na disconnect ka ba? Balik sa Ginoo. Balik sa Ginoo gyud. Kusa. Balik ang tanan. Balik sa pagsimba, balik sa pagampo, balik sa pagbasa sa Bible. Dili sa yon. Abi ninyo, pagdugay na kawa ka basa sa Bible, pag mubasa ka, mura kag malipong. Tinuod na. Ang ubang gani makatulog, naku iyan, ng simba tumeging simana, wala na siya musimba, kahit Domingo, katulugon daw siya. Anak ko siya nga, anak ko ba nga, ay, may magkaroon pa takabalo. Nga kaniya to na kanang akong iyagsoon ni mama, kapila yun ako na sa mabtan sa una, magbasag Bible, mayo mabasa man siya, pero kadugan, ang Bible, itabo ni siyang naong. Nakatulog na di ay. Tawas pika silang simbahan. Ang simba ba ito tumayang Domingo dari? Biwan nakabalik kay makatulog daw siya. Nakatulogon daw siya paingon sa dari. Okay. Mata pa din to fix a malfunctioning life, reconnect to God. Ibalik ang imong connection sa Ginoo, ang imong line, follow His principles. Motong ingon ako kaniya, sundalang iyang prinsipyo. Tagaan mo na ako mga principle ni Lord ha, about family. Sundalang yun, husband, love your wife. Amen. Apa mo diha? Sugo na niya, prinsipyo ng kingdom. And wife, submit to your husband. Grabe ang Ginoo kabalansi. Ang eroplano dili na kalupad kung usa lang ang pako. Mubaliw-liw na. Mao nga ang eroplano duagin ang pako niya. Ang langgam dili na kalupad kung usa lang ang pako. The same po sa pamilya.
Kung ang husband lang mahigugma sa asawa, ug ang asawa dili mo spitos bana, delikado na. Both dapat ang prinsipyo mo agree. Ang prinsipyo sa mag-asawa dapat maplastar. The husband must love, hallelujah, his wife. And the wife must submit, hallelujah, to her husband. Napa mo diha? Kikinahanglan na, dapat mag-operate siya. Okay, so, muni, unsaon sa pag-fix sa malfunctioning life, reconnect to God, follow His principles. Tagaan mo na ko istorya kadiyot about these principles. Sa wilderness, 40 years sila sa wilderness from Egypt, 40 years, ito po, ang mga Israelita, 40 katuig sila sa wilderness, wala sila dito maghago. Wala mananom. Wala sila mang-opisina. Wala man trabaho. Apan silang tanan, gipakaon sa Ginoo for 40 years. Hello, napa mo diha? Exodus chapter 16 verse 4. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. Iyaw mo na, asa ka ng paulanon sa Ginoo? Tinapay sila ha? Nya pagkabuntag nimo mamunit na lang silag mana. Ilang lutoon og kanon every day, 40 years. Kasi gusto ana. Pag kanindot daw, agad yung problema. Yan ang pagmata niyo pagkabuntag, nanay tag-usa ka sako, dahil gibutang, gibit-bit sa anghel. Tuktok ko niya, ayo, sama na, anghel ko kas langit, delivery, one sack rice, para sa imong usa ka semana nga pagkaon. Usa pa padala? Of course, naay pangsudaan. Grabe kahayahay. Mo naging ano? Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. Rain down, paulano niya, ang tinapay. Exodus 16:35. The Israelites ate manna 40 years until they came to the land that was settled. 40 katuig, unstoppable provision. Itawag nato na siya og the grace period. The seasons of grace. Ipag sinabing grace, wala kay buhaton dawat lems o daw lems. Amen. Munay, nakasulat sa Bible. Okay? Yung nga naman, unsaon na nato nga mamayo ang ato ang ma-fix ang ato malfunctioning life principles. Now the wind, Numbers 11:31, now I went out from the Lord and drove quail in from the sea. Tiyaw mo na. Hallelujah. Gitagaan sila buntog. Ingana ang Dios, grabe siya kagrasyoso. Gitagaan sila og mana, gipakapinan pag yun og karni, quail, buntog. Asa magkuha sila sa tubig? Libreng tubig. Gikan sa bato, Exodus 17:6. Strike the rock and the water will come out for it for the people to drink. Ingana ang Dios kagrasyoso. Punong-punos panalangin. Panalaginan niya 40 katuig ang katawhan. Kung ingana may tabo sa ato karon, okay ba? Pagkanindot, no? Kanang di na ka manrabaho, paggawas nimo may bugas na. Hinatdan ka. Numbers 20 verse 11, water goes out of the community and the livestock drank. Ning gawas ang tubig, gikan sa bato. Naggrabe yun, nagsalod na lang sila. Wala sila mukabo. Wala sila maghagog bumba. Tubig minggawas. Ingana ang Dios kaniadto kanila. Panahon sa kagabion, adunay kalayo, haliging kalayo, na sila'y Nordiko. Ngawi, brown out. Pagkaadlaw, katong maong panganod, mamahimo nilang 10 sa adlaw, aron dili sila mapagod niini. Ingana ang Dios, kamay gugmaon siyang katawan. Exodus 13:21. By the day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud, and by night in a pillar of fire. Gusto na ko ba nga ipakita sa inyo karong ang Ginoo gyud naagyod siya. Nga pwede lagay sa mo panalangin.
adunay sustaining needs nila. Tiyaw mo na, Deuteronomy 8 verse 4, ito po, 40 years ha, ang ilang sanina, wala gyud magisi. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Ang ilang sandal, wala mga unsa. 40 ka tuig, grabe ang pag-preserve nilo silang sanina o sa ilahang sandal. Ang tawagan na, the seasons of grace. Amen. These 40 years, the Lord God has been with you, and you have not lacked anything. Deuteronomy 2:7. Ang ginokauban niyo 40 ka tuig, wala gyud mo magkulang. Ingan ang Dios. Grabe ba ang overlapping provision ni Lord sa ilaha? Ang pagkir ni Lord sa ilaha. 40 years you sustain them in the wilderness, and they lack nothing. Nehemiah 9:21. Hallelujah. Apa nahibalo ba mo? Human sa 40 years, principle ito. Human sa 40 years, pagtabok nila sa Jordan, na human ang dawlems nga kinabuhi. Wala na sila magkuha og mana sa gawas. Nagsugod na sila pagtanom. Aron sila moani. Napa mo diha? God faithfully provided food, water, guidance, protection for 40 years and daily needs throughout the entire 40 years. Ingana ang Dios mapinanggaon sa katawhan. But in Canaan, pag-abot nila sa Canaan, God commanded them to plant. Nag-start ang principle of sowing and planting. Amen? Sowing and reaping. Planting and harvesting. Pag wala kay itanom, wala kay anihon. Sa 40 years sa wilderness, bisag walay tanom-tanom mo ani ka. Apan pag-abot nila sa Kanaan, kinahanglan mananom sila. Ingana ang ilahang kapanahunan. Matter pa, at first, pag-abot nila dito, ilang gikaon ang existing crops in Canaan. Ingana sila kaswerte, pag-abot nila dito, naamay na gipangtanom daan sa mga Canaanites. Ilang giharvest to. Human pag-harvest, dili pwedeng wa sila ibuhaton. They need to plant. Kasi ibot pa sa botana, nganong adunay kapobrihon tungod kay wala ta masayod unsa ang prinsipyo. Ang imong pagkugi karon, pwede ka mo harvest niya na puhon. Ang imong pagkamatinudanon karon, aduna kay harbison sa sunod nga panahon. Amen. Unsaon daw nato nga matanggal ang malfunctioning aside sa principle, walk in obedience. Lakaw sa pagkamatinumanon. Amen. Practice diligence and stewardship. Nganong mo asinso ka, kay nga naman kasaligan ka. Matinudanon ka. And then another is practical application. Dili lamang naglingkod ka nga namati ka spiritually, but you need dapat magmanifest ang word sa kinabuhi nimo. Dapat na kay buhaton. Then check your spiritual life first. Katong yun ako kaniha, nganong adunay kapobrihon sa aspito sa pinansyal, aspito sa physical, aspito sa relasyonal, tungod kay naa kay problema sa imong spiritual. Ang spiritual nato mo ni pundasyon. Bisag may pera ka pa, ito po ha, bisag naa pa kay kwarta, bandol-bandol ang money na ka, apan ko na kay problema sa spiritual, musangko ka sa kapobrihon. Because ang kapobrihon dili ni kwarta lang. Ang kapobrihon, matter pa, produkto sa malfunctioning life. Then, unsaon nga matanggal ang kapobrihon o maayos ang malfunctioning sa tong life, inantapat, embrace discipline and hard work. Gaksa ang disiplina. O dapat magkugi. Disiplina. Pag nakay kwarta ang problema, mura kag dato, pagka, di ba, kanabang one day millionaire?
Ang imong sweldo, mas dako pa ang imuhang gastuson. Magsweldo ka ko sa kalibo sa kadlaw, mugasto kag 1.5. Udi. Katong practical nga akong itudlo ninyo ba, I hope inyo tong sundon. Katong tulo ka S. Nakuha ninyo to? Seed. Muna yung mong sowing. Then, savings. Then, spending. Apa mo diya? Ayaw sa gyud pag-spend, kundi kamo tanom. That is a principle. Kung tinuod kang nagtanaw sa Diyos. Unang buhaton, first, kay Lord una. That is a divine, heavenly, and a biblical principle. Pagdawat mo sa imong sweldo, disiplina gani no. Pagdawat sa imong sweldo, kuhae largo na og para sa Ginoo. Amen. Plus your seed. Seed. Kaysa seed, diha ta mo harvest. Then after that, savings. Ayaw siya pag-spend kung wala kay savings. Then, makuha na nimo tanan ang nabilin. Spend. Kaya kung marunong pagyug ka sa imong spending, mudaginot ka na ay mabilin, ibutang na sa imuhang savings. That is a practical. Ang problema nato lagi, makadawa tahurot. Wala pagyud tay sowing, wala po tay seed. Wala po tay saving, puro tay spending. Nya gusto ka mo dato. Gusto ka mo sinso. Gusto ka nga na nindot ka kinabuhi after 1 year, 2 years. Hallelujah! Embrace discipline and hard work. Mga taga Bethlehem, dapat ato ning katunan. Ayaw tugutin ninyo nga kung naa kay blessing, puro sa spending. Kaon, todo-todo. Way limit, way klaro. Mga pagkaugma, hurot na gyud in town. Embrace discipline and hard work. Then seek wisdom and correction. Dawata ang kaalam, pangita ang kaalam, ug dawata ang correction. Usa sa mga butang amon na-receive sa nin-connect mila ni tatay, Pastor Tan, kini. Grabing kinoreksyon na kinabuhi namo. Dili bawal maglipay, napa mo diha? Apan bawal nga maglipay ta karon ug maguol. Dapat ang atong kalipay tuloy, 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 tuloy. Palakpakan na to si Lord. Then trust God as your source. Para matanggal ang malfunctioning, makorek ang malfunctioning, saligi ang Dios nga siya ang imong tinubdan. Ayaw ang imong kusog. Ayaw ang imong kaalam. But everything dapat, Lord, ikaw ang tinubdan sa tanan. Mugani nga nung mubalik ka sa imong kapulo, nga nung muhatag ka sa imong seed, because we trust the Lord. We fully trust the Lord. Nagtuo ka nga kanay imong trabaho, dili imo na. Iyas Ginoo. Hallelujah. Amen ba? Nagtuo ka nga mga butang ay mo nadawat, dili na imo originally. That is come from the Lord. Mo nga saligi ang Dios nga siyang source nimo. Then ito po, ayop inganita, help others out of poverty. Kung gusto nimo maayos ang malfunctioning, pag may pera ka, mayroon ka, tutulong ka sa iba. Be a channel, not just a receiver.
dapat ikaw ang usa sa mga sandayong. Dili ka galon nga tigsalod lang. Sandayong. Gipanalanginan ka aron mamahimo kang panalangin sa uban. Amen? Hallelujah! Usa sa akong damgo, abi ninyo, Lord, prayer na ko, Lord, pwede ba Ginoo mamahimo kong milyonaryo? Kaya nakita man nimo ako sa panahon nga nako'y kwarta, dili man na ako, alang man na sa imong buluhaton. Na ba kay prayer nga na? Nga mga ka, Lord, pasinsuha ko Ginoo. Kaya pwede ko mamahimong channel of blessing. Gamita ko. Apan, kiwa pa ni mo maabot na, kung sa inaa ka, gamitan na karon samtang gamay pa. Don't wait, nga mahimo ka milyonaryo o sa pagkamutabang. Samtang naa pa, basta importante, mayroon ka ngayon, tutulong. Mutabang ta. Na ako'y hagit ninyo karon mutaga, poverty is not just something to escape. Ang kapobrehon, dili lang daw nga atong iskapuhan. But it's something Jesus came to hell. Muna hinungdan nga nung si Jesus mianhi, aron ayuhon niya, ikaw nga naas kapobrehon. And then when God restores my life, when God restores your life, everything that was malfunctioning begins to work again. Hallelujah. Nindot ta kay padagan ang sakyanan nga bagong giayo. Apan ko ng sakyanan nga grabe paandar nimo, andar kadyot, palong na pod. Nakatry na mo anang nagpaandar kasi mong motor nga gian kami nga posporo. Nakatry na mo ana. Nga daubi na. Di ba usay kana bang yaga-yagaan ka, inabuli ka ba? Inomdom ang ginako na sa una. Kana bang nabtamis dalan nga patinggubaan, nagubagyo ng among motor? Nga mula bay mga inay tabangan ka? Katawan ng kalingion kang katawan ka ba? Nga mo anak ka suna, unta madagma, unta mo sunahan. Sakit ba ya na? Apan sa panahon nga naayo na imong motor, pagkaninot padaganon. Amen. Napa mo diha? Si Jesus mianis kalibutan aron i-restore niya ang imong kinabuhi. Everything that was malfunctioning dapat mubalik pag-andar tanan. Amen. Mogamator pa ni Lord, kinotlo gikan Salmo 23, mato pa ni King David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mao ba niya imong paboritong bersikulo? Nga sa diyang si Jesus, ang Dios imong magbalantay walay makulang. Adunay nagkotlo niini matud pa, the Lord is my shepherd, no problem. Mangutana mo sa mga karon kami Pastor Gina, yes, na may panahon nga lisod mi. Pero di na gyud sama kani adto. Kinga naman, God, the Lord really is our shepherd. Kanito magukod man kog bugas. Magukod mi grabe gyud pero karon praise glory to God. Giusab sa Ginoo ang among kinabuhi. Ang kaniya tulisod nga kinabuhi sa pastor karon dili na. Nga naman, gipanalanginan man mo sa Ginoo. Balikon ko, namatay siya alang kanato, nabanhaw siya alang kanato. Ayuhon niya ang tanan daot nga bahin sa atong pagkatao. Ang atong otok nga dili kabalong maminsada. Grabe no?
giayo na sa Ginoo. And that is my prayer. Lord, please, mag-operate, Ginoo, ang among utok sa tama. Ako maguning gistadihan, kining brain. Adunay tulo ka importanteng part sa tong brain. Cerebellum, cerebrum, o katong stem sa likod, connection sa ato ang bukog sa likod. Naanay diya tanan. Kung mag-operate ng atong utok sa tama, maplastar ang atong kinabuhi. Kung wala tay utok, nganong ang tao, abin nyo, ngano di ang tao maparalyze, dili tungkol kay ang ugat nato wala mag-function. It's not about the veins, but the brain. Nganong di nata kabalo, mamilok? Because the brain started nga mag-malfunction. Na part sa atong utok nga nag-connect sa tanang part sa atong pagkatao. Apan ko ang atong utok nindot, maayo ang pag-function ini, all of the parts of our body mag-function og tama. Kanang uban, di na gani kanganga. Dili to kay diferensya atong apapangig. Apan ang diferensya ang atong utok. Ingana ang trabaho sa utok sa tao. Gitawag nato nagdabus. Ang busing sa atong pagkaikaw. That is your brain. Amen ba? Mga, nag-ampo ko karabuntagang ang gahom sa pagkabanaw ni Jesus, mao ni ang ayo sa atong utok. Nga makabaluta mo manage, makabaluta mo trabaho sa mga butang nga adunay kalamigitan sa atong kinabuhi. And I pray nga kitang tanan iangat hinay-hinay sa Dios. Nganong di gud ta kasimba abi ninyo? Dili tungod kay tapulanta. But there is something wrong with our brain. Nganong gikapoy ka? Kapoy mo mata pagkabuntag, kapoy mo mata para mo simba. Dili to gikapoy ka sa trabaho. Mali na, nga una-una. Apan ang tinuod, there is something with your brain. Because if the brain works, tanan part sa imong lawas, ganado. Hallelujah. Pwede ta manindog. Ang Dios, grabe gihimo niya nato. Giula niya ang iyang dugo sa Kalbaryo. Gihatag niya ang iyang lawas. Aron mamatay, aron kita mabuhi. Nabanhaw siya aron tagaan kitag paglaom. Gihimo na ni Jesus ang tanan para maplastar ang atong kinabuhi. And I hope this morning na atay nasabtan sa mensahe. I declare na ang tanang part sa imong pagkatao ma-fix. Every broken system in your life now, I pray and declare ayuhon sa Ginoo. Every malfunctioning sa imong pagkatao, ayuhon sa Ginoo. Tagaan ka og espirituhanong paminsada nga makapaminsada ka sa tama sa imong kaugalingon. The moment you decide to serve God with all your heart, your spiritual life is already fixed. Tanggala ang pride. Ayaw tuguting ang garbo, mo'y magpasulabi nimo. Ako garbuso ba ikaw kaniadto? But the moment I serve the Lord, the only thing I have now is the pride of serving Him. Mura gunang naakan ako karon kung naman ko'y garbo, ang garbo nako sa akong pagpangalaga sa Diyos. Kanunin ako na ikipanghambog. I have Jesus in my life. Ipanghambog nako na pastor ko because I have Jesus in my life. The more kita magiging mas tinuod sa atong pagpangalaga sa Ginoo, abi ninyo, sundon tas panalangin. Sundon kas panalangin. Ang utok nga naa ka, naa diha ang imong abilidad. O ang abilidad nga naa ka,
pag matama gyud ka, ilocate ka sa Ginoo. Pangitaon ka sa Ginoo. Di ba, kung mamulawan ta, mangita man kag bina. Pag makita ng bina, testingan mo na kung undanon ba. Di ba, ikaw mangita og bina. Mangita kag lugar, mag-prospect mo, grabe para naagi makita ng bulawan. Gahagaw ka. But this morning, tuganan ta ka. God will locate you. Pangitaon ka sa Ginoo. O i-bless ka niya. Kung unsay naa ka karon, na kay abilidad, ay kabala ka. Gamiton sa Ginoo nang abilidad nga naa ka aron ikaw panalanginan sa Ginoo. Si Joseph, ang Bible nagingon, nagdamgo lang siya. Sa pagdamgo niya, nangasuko yung igsoon. Wala kasabot yung igsoon. Nagdamgo raman siya. Unsay klases damgo na siya. Matwa pa niya, nagdamgo siya nga siya mamahimong leader. Sukoy ang pamilya. 13 years. The time Joseph dreamed this big dream. 13 years pa. Dugay pa. 3 sikatuig na tuman ang damgo. Ningagi pagdaghang pagsulay. Hapit pa siya patyon sa igsoon. Gihagbong pa sa balon nga may tubig. Gibaligya pa siya kang Putipar. Gipalit siyang Putipar. Gipasangin lang siyang nang rape sa asawang Putipar. Nabilanggo pa yun siya. Apanabi ninyo ang nindot diha? Naman sa abilidad. Sa abilidad niya, mag-interpret og dream. Maghubad og damgo. Asa man siya? Dito sa pinakalalom nga lugar sa bilangguan. Apan, naghimo ang Dios og pamaagi. Kay bisan si Joseph, gidaog-daog, wala siya mawala sa Ginoo. Nangalagad nga matinud-anon, taliwala sa mga pagsulay, gikulata si sa igsoon, gibaligya si igsoon, kaduha sa gibaligya, gipasangin lang ng rape, nga wa siya makabuhat niya na, gidaog-daog siya pagayo. But because God is with him, gipangita siya sa Ginoo. Ayaw kabala ka. Kung sa imong nauna karon, grabe ni sura mas panginabuhi. Be faithful in serving the Lord. Muna yung gibuhat nako. Bisang back to back ang daot sa ako kaniadto. In and out ang problema. But I remain faithful to God. Just praying to God. I serve the Lord with all my heart. Matingala ko. Tinuod ko di ay, pangitaon kas Ginoo, panalanginan ka. I-plaster kas Ginoo. Nayo sa pastor, before ko mag-pray, panahon sa nahitabo nga baha sa Luzon, nagtukod sa simbahan, wala pa mahuman, pero dako-dako na. Panahon atong bagyo, itong lahar, sa part sa ilaha, grabing baha, pak! Ang ilagong simbahan, natabunan gyud og balas. Grabing hilak niya. Pa na Ginoo, nangalagad ko nimo Lord. Apan ganun, nga na mang nahitabo. Wala na akong pera, paano pa ako makapagtayo ng building? Wala na akong pera. Grabing hilak niya. Bisa ko nagingon, all things work together for good. Bisag asa pa ka, pangitaong kas Ginoo. O sa kadlaw niya naay taga-munisipyo ning anha sa iyaha. Pastor, pwede ba dito kami kukuha ng quarry? Saan? Dito sa lugar mo. Kaya ang yuta, 1 hektar, napuno og balas, graba. Ang pastor nga, grabe ka, down. Ang yung building, wala na. Nahimong milyonaryo. Kaya nga naman, halos na ng project sa kasyudad, diha gakuha sa iyaha sa balas. Nakapatoko siya, dako kayong building. Hallelujah! Napa mo diha? O sa ibot pasabot, ana. Bisag walang-wala ka pa, basta matinudanon ka, pangitaon o pangitaon kas panalangin. Maragog ka naman, GNT, pag nakalista ka sa ilaha, pangitaon ka, tawagan pa ka, hello. Nade, si Gina Sibio. So, speaking, nag-order manggug ka. Asa dapit ang imong lugar, ma'am? There is Diversion Road.
Pangitawon gyud ka ana kay kundi ka pangitawon ana, dili maabot ang imuhang gi-order. Amen. Makatapal man sila. Pag-abot na, ma'am, diri yung lugar, ma'am. Tanawa, nahatod na imong order. Pagkasunod na, matingala ka, Gina Sibyo, natultulan naman ka. Nagsige magkak-order food. Ang atong Dios, labaw pa ing ana. Basta magmatinud-anon ka, ilocate ka niya. Pangitaon o pangitaon ka niya. Ingana ang gahom sa pagkabanaw ni Jesus. Wala lang niya, wala lang siya mamatay. Nabanaw siya, aron kita tagaan og paglaom. Usa may nangamatay nimo karon? Income? Banahon sa Ginoo na. Trabaho nga patay na gyud, walang-wala na. Gahilak na ka bisag usa paningkamot timo mo naghingalo na. Halos mamatay na. But I tell you, there is a power of Jesus resurrection. Believe it. Tuuhin na nga banahon kas Ginoo. Ano nakasulti ko na because this is our experience. Experience namo ni. Nga kaniyatong walang-wala, apan glory to God, ginapangita kos Ginoo, adlaw-adlaw. Ato testimony namo sa inyo nga, kanag ko, nganong mo barog ko ani nga word because tinuod yun. Katong ang bank account ni Pastor G nag-isod ang 100,000. Ikuha man mo padala sa mua. Kung ano man na, kaduha ko ito na hitabo. Actually, katulo. Ang primero, gipaningil ko sa video. Kaya nasipyat paghulog nila og 1,000 sa ako ang bago pa lang gi-open nga account sa video. UNB pa man sa una. Lipay ko, Lord, tama Ginoo imong milagro ba? Hallelujah. Gi-withdraw na ko 1,000. Nga nag-open man ko bago. Pag-withdraw na ko, palit ko bugas. Dito pa miyato sa Conon Rizal. Palit ko bugas, isda. Lipay kay ko. Baktas ako na pauli. Malipayon ko. Agi pag-abot ako sa bala, gitawagan ko sa manager. Hello, this is Ephraim Sebio. Ana ko, is this Ephraim Sebio? Yes, speaking. Ano man day? Taga-UNB mi, manager ko. Nasipyat, sir, ang among hulog ba? Pareho magot ng number kaayo. Yung paghulog, nagsabay mang gumuato niya sa imo na hulog nga number. Anak ko, unsaon man ako ni ron, sir? Napalit ra ba na kong bugas? Itong panahon na, grabe kalisod, pagsugod. Yung ko, milagroso ka, Lord. Bigi paningil ko. Bigi ina ko, unsaon man ako pagbayad ni ron, sir, nga napalit na. Sige lang, sir, hinay-hinay nagbayad. Katawa ko ato, kaya naabtan pa ito ko sa kabulan, minayaray na mo. Mato ko dito, 200 na ito na bayran. Mga nga itong ikado na itabo, istoryahan ta mo ba? Para madasig ta, nga tinuod yun ng Diyos milagroso. Nga marag patay na ang imong kahimtang, buhion sa Ginoo na. Then one time, kami Pastor G na tumig palengke, dili matapos ang pagpasalamat kay tinuod na itabo sa mong life. Ikaw ni, withdraw tabi sa gamay, paritag bugas. That was 2019 or 18. Mato pa Pastor Gina, yung sulod sa among kotse, katong kotse Celerio pa. Yung ginahawa lalom. Ikaw nga naman eh. Wala ikuan, wala. Naaman. May sulod ang atong account ni. Uy, 17 or 19 to? Pila to? 17 eh? 17. Ikaw, wala. Gikuyawan ko, kaya nahinumdum na akong UNB. Pero landbank man to. So sa pag-withdraw na namo, pagkasunod adlaw, gipalit na akong bugas. Katong ipanghatag na ako sa inyo ha. Natag 5 kilos, ina ko magkinaon sa man, ina ko singlon. Naman ako yung suon. Tabangin mo ninyo kay katong bugas. Ipanghatag namo, gikan to ato. Pero kana ko, after pila bulan, 2 ka bulan, wa maginanawag, iko Lord, gipangita, giminimo. Abtag sa katuig, 2 katuig, katong diri na nga lotes likod, palitonon, piwatay kwarta. Katawagay ko atong panahon na, katong adlawa, mo atong ulay kon. Kaya among susihon ang yuta nila Jeffrey.
Di ba, Jeff? So, laikon. Kay among tanaw dito, kay palito na mo ilang yutan, Jeffrey. Di pa may kwarta. Pag-abot mo dito, naging ko man taga-barangay nga medyo problemado na sa pastor. So, yun ako, alanganin ko mapalit, kaya di ko gusto po magka-trouble. Siguro, di po ito kabotos Ginoo nga mapalit na mga yutan ni Jeffrey. Pagbalik na ako, Dre, na atong tagian ng yuta sa likod. Kamatod pa niya, 120 man eh. Anak sila go, store, kung na kayo 70, amo nang ibaligya. Ikaw pa may kwarta lagi, Brad. So, yung pa niya, sige, pastor, pag panalitan, huwag magulay makapalitan, nakita man kay nakulong man. Pastor, pag nana kay kwarta, ibaligya. Bahalag, dili ni mo impason largo. Bahalag imong data-datahan. Gikan na ito ang istorya, ato may Pastor Regina sa palengke, kaya lagi mo kuha kagamay para papalit og bugas. The same story. Dili parihong panahon, but the same story. The same anointing. Insulod si Pastora sa Kutsi. Mo gyapon ang gibati, ginhawag lalom. Anak ko siya, ano man? Naka-withdraw ka siya, wala. Ano man? Hadlok ko ni? Ano man? Sa'yo problema? Na may sud? Iko, uy, hala. Kanang minesud, makinom do ko tumuwin bigapon. Yung pinisud, ano siya lago? 100,000. Grabe ako mura kong malipong. Tiyaw mo na 100,000. Isip-isipon mo na. Nag-recall ko, Lord, kinsa may magpadala na mo ani Ginoo? Wala man good. Kung na may magpadala siguro, mag-chat largo, nagpadala mi ninyo, para na sa inyong kuan. Pero wala man yun. Iko, Lord, lahi na po ng pamaagi ni mo Ginoo. Palakpakan sa ito si Lord. I-withdraw na mo ito after 3 days. Ngayon kuha mig 50 mil. Ipatawag largo na ako itong tagya siyota. Diha may sa atubango, diha. Ina ko bless, pag di mo kasulatan bless, gidaw na namog 50 ang yuta. Ngayon ko, Lord, kini gi-provide ko nini mo Ginoo. Kaya para mapalit ng yuta. Kining sa likod na to. Giguba lagon juma ng koral diha. Pak! Pagkasunod na withdraw me. Napod. Og 20. Anak siya lago. Uy, dali man lagi pastor. Ngayon ko, basig malangan, mawad ang kwarta. Naimpas lago, 70,000. Amen. Kasi nakuha na ko diha, ang Ginoo is a divine locator. He is a divine locator. Ay importante, tama lamang ang atong kinabuhi. Ang malfunction mawala, o mag-function tas tama. Mawala ang mga broken system. Ma-fix ang broken sa atong kinabuhi. Then God will locate you. Ang Ginoo, grasya man siya. Tugisin ako sa inyo ha. 40 years sila. Wala magtrabaho, gipanalangin ang gipakaon. Kana, pwede pa na mag-andar karon sa imo ha. Nganay panahon nga wa kay trabaho, pingan gipakaon ka. Giprovide ni Lord yung panginahanglan. Because ang Dios, gamhanan nga Dios. Yes, adunay principles of sowing and reaping. But still God can do a miracle in your life. Because He is a God nga puno sa grasya. Mga di ka mabalaka, importante tamaon lang atong kinabuhi. I-plaster ang life. Kung kugihan magkakaroon, magkugi kauban ang Ginoo. I-plaster ka ni Lord.